pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa kanilang lahat. Abay, narito na naman po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, dito lamang sa FEBC Radio. At kami po ay natutuwa na makasama nyo na naman kami dito sa ating magandang talakayan na naman patungkol sa mga ehemplo na nagpapakita ng galing ng mga Pilipino. Pero bago po ang lahat, lagi po natin ginagawa, kinukumusta mo po na natin ang ating mga kasamahan dyan sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan. Kasama na po ang ating mga tagapakinig sa Bacolod, 1233 DYVS. Diyan naman sa Davao, nandiyan ang DXFE, ang ating Good News Radio. Ang South Cotabato, 1062 DXKI. Bako, maraming salamat din po sa ating mga listeners dyan sa Santiago, Isabela, sa 1143 DZMR. At sa Cagayan de Oro, ang 103.3 FM. The New J, ang ating positive choice. Nako, tami po yung nagpapasalamat na back on air na sila at tumatakbo na po ang ating mga transmitters dyan. Ganon din siyempre ang ating mga kaibigan sa Palawan sa 106.3 DZRK. At kung kayo naman po ay gumagamit ng inyong mga streaming devices, abay siyempre naman sa www.febc.ph, sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa FB Live. Nako, talagang maraming salamat po. At kung kayo naman po ay nakikinig din sa ating FEBC PH stream, yung ating app po sa ating Android phone o di kaya naman sa mga iPhones ninyo, abay magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre tayo rin po ay napapakinggang sabayan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. Dito po sa ehemplo, tulad ng dati, kung kayo po'y bago dito, tayo po'y naghahanap ng mga kagalingan ng Pilipino, maging ito man ay individual, mga kapilipino natin, o di kaya naman mga organizations na siyang nagpapakita ng galing. At yung pusong Pinoy, sabi nga natin, sa iba't ibang mga larangan. Tampok po sa araw na ito ay isang organization na kumakalinga po sa ating mga kababayan na dumadaan po sa HIV. Naku, alam nyo ho, itong sakit na ito matagal na pong hindi napapag-usapan, di po ba? Parang medyo tumahimik na po dahil nga ngayon po ay mayroon na pong kakayanan para mabuhay ang isang tao, bagaman sila ay mayroong HIV/AIDS. At ang maganda po dito ay may mga suliraning kailangang pagdaanan nila, pero itong organisasyon pong ito ay tumutulong po dun sa mga tinatawag na persons living with HIV. Yan ang ating titignan po natin. At sa pinakahuling mga datos po ng DOH, ang HIV/AIDS at ART, Registry of the Philippines o yung HARP na tinatawag, ay may kabuuang 81,169 po tayong HIV at AIDS cases mula po ng Enero 1984 hanggang October ng 2020. Kaya alam po natin na mayroon po tayong mga kababayan na kailangan nating kalingain at tulungan. Sa National Capital Region ay ito po ang pinakamaraming kaso ng 30,622. Upang magbigay po sa atin ng impormasyon patungkol dito, makikipagkwentuhan po tayo sa Pangulo ng Pinoy Plus Advocacy Pilipinas Incorporated, si Rainier
Naldoza. No? At ito pong si Ka Rainier ay isang humanitarian worker. Nagtapos po ng Bachelor of Science in Nursing sa Metropolitan Hospital College of Nursing at Diploma in Project Management sa De La Salle University College of St. Benilde School of Professionals and Continuing Education. So ika nga may pedigree po ang ating makakausap ngayon. Kasalukuyang nagpapadalubhasa po siya at nagma-masters po siya ng Public Administration sa Isabela State University. At sabi ko nga po, siya po ay Pangulo ng Pinoy Plus at ito po'y itinatag noong 1994. Ito po ang kauna-unahang organisasyon sa Pilipinas na pinatatakbo po ng mga people living with HIV o PHIV, PLHIV. Ayan. No, ang Pinoy Plus po ay representative para sa Philippine National AIDS Council o PNAC. Ito po ang pinakamataas na policy recommendatory body na kasama po sa gawain ng Department of Health. At ang advokasya ng Pinoy or Plus Pinoy Advocacy Pilipinas Incorporated ay mabigyan ang PLHIV ng isang makatarungang lipunan na nangangalaga ng karapatang pangtao at gumagalang sa pagkakaiba-iba at pagsulong ng kapakanan ng bawat isa. Kasi nga po, kadalasan po sa atin, pagka may sakit o may karamdaman, iba na kagad ang tingin natin. Dapat hindi po ganon. Dapat pantay-pantay. At kung tayo po may kakayanan, tulungan po natin sila para sila naman ang magkaroon ng kakayanan na bumangon. Ako, maganda po yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At kaya po sa ating pagbabalik, sisimulan po natin ang pakikipagkwentuhan kay Rainier Naldoza ng Pinoy Plus Advocacy Pilipinas. Dito lamang sa inyong palatuntunan, Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Babalik po tayo ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At tulad nga po ng sabi ko sa ating pasimula, ang kausap po natin ngayon ay ang Pangulo ng Pinoy Plus Advocacy Pilipinas Incorporated. Walang iba kung hindi si Mr. Rainier Naldoza. Rainier, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po, Kuya Dan. Yes, at siguro magandang simulain natin paano mo bang naisip na simulan o ikaw ba ang nag-isip o may mga kasama ka na nag-isip nitong advocacy ng Pinoy Plus para tulungan yung ating mga kababayang dumadaan sa HIV/AIDS? Sige po, Kuya Dan. Yung Pinoy Plus ay in-establish po siya ng mga taong nabubuhay na may HIV. Gayun din po ay nagsama-sama sila dahil nakita nila yung pangangailangan ng isang organisasyon or support group. At gayon din ay nagkaroon po ng pagkakataon na i-organize at the same time may establish din po yung organization ng mga taong nabubuhay na may HIV. At dito po nag-umpisa yung Pinoy Plus. Okay. Now, kasi dahil alam natin, siguro konting background, this actually started pretty much na naging maingay, lalong-lalo na noong early 80s. Diyan nagsimula yung tungkol sa HIV/AIDS pagkatapos nagkaroon ng maling pananaw dun sa pagka nakakakuha ka nitong sakit na ito at naging stigma sa marami sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas pala, kung hindi sa buong mundo. No, at ito eventually pumasok dito. So ano ang mga sabihin na nating unang-unang pinaglalaban
ng mga taong initially ay nagkaroon nitong sakit na ito? Kuya Dan, una sa lahat yung pantay na pagtingin, no, sa mga taong nabubuhay na may HIV at gayon din po doon sa mga individual na walang impeksyon ng HIV, no. Gayon din ay yung pantay na karapatan pagdating po sa usapin ng pag-access sa kalusugan, sa trabaho, Mhm. at pagkakaroon ng pamilya. Yan, yun ba yung mga kasama Mhm. po ng aming kaakibat doon sa pinaglalaban din po ng aming organisasyon at at the same time yung mga support groups din po ng mga taong Mhm. nabubuhay ng HIV. Pero ang isang kasing magandang nangyayari ngayon ay as far as HIV/AIDS is concerned, ay namamanage na siya. Hindi ba noon talagang kinakatakutan ito eh? At naging stigma nga, sabi ko nga kanina. Pero ngayon ay ito'y namamanage. Yung bang stigma nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon? Totoo po yan, Kuya Dan, no? Mhm. Yung stigma o pangmamata ay hanggang ngayon ay isang balakid pa rin po sa mga taong nabubuhay na may HIV at pati rin po yung mga apektado ng HIV virus. Mhm. Dahil din yung dahil nga may attachment doon sa HIV, no, kapag ikaw ay nagkaroon ng HIV or affected by HIV, ikaw ay promiscuous at the same time ay immoral, yung mga ganyan po yung mga kaakibat nito. That's why po nagiging stigmatized po yung mga taong nabubuhay na may HIV at yung mga Mhm. apektado nito. Pero alam na natin ngayon na hindi totoo yun eh. Hindi lahat ng ganun eh. Dahil alam natin na maraming mga batang na-impeksyon ng HIV dahil nga yung kanilang magulang ay nagkaroon noon. Kaya na nagkaroon din sila. So nata-transmit in that manner. At alam din natin dun sa maling paggamit nga ng mga karayom, lalong-lalo na pagka sa ospital. So hindi na dapat ganon ang nagiging pananaw at hindi natin akalain na hanggang ngayon in the year 2022 meron pa rin palang umiiral na ganyang klaseng pagmamata. Tama po yan, Kuya Dan. Dahil yung knowledge o kaalaman, Mhm. madalas hindi siya nagta-translate into a behavior. No, Okay. madalas yung mga nag-stigmatize o namamata mismo sa mga taong nabubuhay na may HIV ay yung mga mismong nagbibigay ng serbisyo, no. Mhm. Particular po yung mga unang doon sa aming naging research study sa stigma index po, no. Lumabas po doon na ang unang nag-stigmatize o namamata sa mga taong nabubuhay na may HIV yung mga service providers po natin, healthcare service Oo providers. naman, sila O pa. kung saan sila yung unang-unang nilalapitan ng mga taong nabubuhay na may HIV dahil nga doon sa kanilang status, no. Gayun Mhm. din po pagbalik nila doon sa kanilang komunidad, yun din po yung pangalawa na Mhm. nangyayari, no. Na stigmatize sila or minamata sila doon sa kanilang komunidad, kasama na rin po diyan yung kanilang pamilya kasi parte po Mhm. ng komunidad ang pamilya. Kaya ang mga taong nabubuhay na may HIV, kung hindi nila pinapaalam o dinidisclose ang kanila HIV status, lumilipat po sila ng ibang lugar. Yan, yun po yung Mhm. mga nagiging current trend po ngayon, no, dahil ina-isolate po ng iba sa amin yung kanilang sarili dahil nga po natatakot sila na sila po ay matahin at Oo. husgahan dahil po dun sa Mhm. kanilang HIV status. Kung tutuusin nga sa aking pagkakaalam at sa aking pagbabasa, yun ngang tuberculosis ay actually kung tutuusin mas nakakatakot nga yun kasi nga kaya nga pagka ikaw ay nasa isang opisina at nasabing ikaw ay mayroong tuberculosis, pinapaalis ka muna sa opisina and you go through a prophylaxis treatment, no? Na binibigay ng pamahalaang libre para makatulong. At hinihiwalay kasi talagang ang it's contagious. It's not even like that sa HIV, hindi ba? Tama yun, Kuya Dan. Dahil din siguro po din yung morality, no? May kaakibat na morality ito, no? Mhm. Kapag ikaw ay napag-alaman o apektado ng HIV, sinasabi nila na yung iyong morality ay mababa. At Mhm. the same time ay yun nga po yung nabanggit natin kanina, yung iba sa amin ay sinasabihan na sila ay promiscuous Mhm. dahil nga po nakukuha ito sa
isa sa mga HIV transmission po ay pwede makuha siya through sexual contact. Ayan. Pero yun na nga ang sinasabi nga natin ngayon, alam natin na merong ganoong banda, no, yung pagkukuha ng pag ikay naapektuhan ng HIV virus. Pero on the other hand, mayroon ding mga ibang mga nakalulungkot na situation na may mga naapektuhan hindi dahil doon, ngunit dahil sa ibang mga pamamaraan. Ngayon, ang isang tanong ko, paano ba na-manage yun ngayon? Kasi dahil alam natin na humupa na nga yung takot sa pagkamatay. Kadalasan yun ang nakakatakot. Kasi nga, baksak na yung immune system mo, kaya kahit na anong sakit pwede mo nang makuha. Pero lately, ito ay namamanage. Siguro para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, paano ngayon namamanage ng isang taong living with HIV/AIDS itong sitwasyon niya? Kaming mga taong nabubuhay na may HIV po ay namamanage namin yung aming lifestyle sa pamamagitan po na ang tinatawag na ART or antiretroviral treatment kung saan ito po yung iniinom po araw-araw habang buhay po siya para po mapababa yung HIV. Opo, yan ganyan. Parang maintenance po siya. So pinapababa niya po yung viral load ng HIV sa katawan ng taong nabubuhay na may HIV para bumagal po yung replication niya. To the point na magiging faithfully po yung nag-adhere po doon sa pag-inom ng gamot, ito po ay pwede mag-translate into undetectable viral load. Ibig sabihin po ng undetectable viral load, pwede rin po siyang untransmittable, no? So at mapapahaba din po yung mapapahaba din po yung kanyang buhay. Mayroon na bang mga pag-aaral in terms of life expectancy? Kung ikay na diagnose na mayroon noon at ikaw naman na-manage, gaano katagal naman ang nagiging lakad ng buhay na ito? Kapag bumaba po yung iyong viral load at ay tataas din po yung life expectancy mo, no? Okay. Yung mga kakilala ko po ngayon ay nabubuhay po sila 30 years and more, no? Oh yeah. Okay. Para din po talagang normal na tao, no? Dahil nga po na-manage na rin po yung kanilang health condition, particularly yung kanilang viral load. Kaya nga kung tutuusin, dapat makakapagtrabaho rin sila, hindi ba? Agree po, no? At yun nga rin po ang isa sa mga hinihiling natin, no? Na yung mga taong nabubuhay ng may HIV ay bigyan din po ng pantay na pagtingin at yung tinatawag natin na sila ay fit to work talaga, no? That's right. That's right. Now, di talaga palang di siguro madagdag ko lang, lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID, di kayo yung isa sa mga kasama sa may mga comorbidities na sinasabi, di dapat talaga kailangan din kayo mag-ingat. Sobra po, no? Nung panahon din po talaga nung kasagsagan po ng COVID pandemic po natin dito sa Pilipinas, isa talaga tayo sa tinatawag na comorbidities, no? Mayroong comorbidities dahil nga po dahil immunocompromised, madali po kaming kapitan ng mga iba't ibang infection, lalo na po yung COVID, no? May mga kakilala po tayo na namatay sa COVID dahil po sa COVID infection po sa SARS-CoV-2. Okay. So siguro ngayon gusto kong bigyan ng pansin ngayon. So ano ang mga hakbangin na currently ginagawa ng Pinoy Plus Advocacy para matulungan, una yung siguro yung munang person with disability, ano ba yung naitutulong ng Pinoy Plus doon sa person living with HIV? Currently po, yung Pinoy Plus ay nagpo-provide po siya ng kanyang peer support, no? Psychosocial support, at iba pa pong mga treatment, care, and support services. Ito po yung mga halimbawa nito ay counseling doon sa aming mga tinatawag na peers, no? At the same time ay pinibigyan po namin sila ng referral sa iba't ibang mga ahensya at institusyon para din po makapag-avail sila ng mga pangangailangan nilang services, no? Halimbawa po nito ay kung kailangan po nila ng medical assistance coming from the government dahil sila po ay in need, no?
nagpo-provide po tayo ng referral to DSWD. Gayun din po kapag yung mga kasama po namin ay nagkaroon ng stigmatize po or na-discriminate sa kanilang lugar, sa kanilang workplace, ay binibigyan din po natin sila ng platform, no? So ni-refer po natin sila sa legal services. Yan. May mga partners po tayo na directly po natin nakakausap pag ganun po. So obviously, sabi mo nga, hindi kaya ng Pinoy Plus na kayo lang no? So meron kayong mga, sabihin na nating partners na tumutulong sa inyo. So meron kayong mga legal groups na tumutulong din sa inyo. Tama po yun, Kuya Dan, no? May mga support groups po na legal support groups tayong katuwang. Gayun din po, may mga programa rin po ngayon na existing sa ibang mga NGOs na tumutulong po sa atin para po mag-provide particularly po ng legal services sa mga taong nabubuhay na may HIV. Okay. Nang matanong ko, paano naman, anong klaseng tulong para dun sa mga anak ng may HIV na nagkaroon din ng HIV because of the existence of the virus dun sa katawan? Ano naman ang nabibigay na suporta dun sa mga bata? Pagdating po dun sa mga batang nabubuhay na may HIV, at kasama na rin po yung kanilang mga guardian, legal guardian, at yung kanilang parents. Madalas po kasi yung mga bata na ito ay sila pa orphaned na rin dahil yung kanilang mga magulang ay namatay because of AIDS condition. Ni-refer po natin sila sa iba't ibang institusyon din po. Dahil din po, meron po tayong kapartner po natin sila. May mga support groups po na particularly po for mother and child na support group po for people living with HIV. Ayan. Okay. Wow. So dito sa Pilipinas, mayroon pa bang iba na katulad din ng Pinoy Plus? Kasi right now from what I gather, kayo ang nagsimula nito. Meron pa bang ibang mga grupo na tumutulong sa PLHIV? Yung mga support groups po ngayon coming from yung mother organization talaga, which is yung Pinoy Plus, 28 years ago po ay nagumpisa po yung Pinoy Plus, at from there po nag-offspring po yung mga support groups to sa local support groups, so but in any region po mula region 1 to BARM ay meron din po talaga tayong mga support groups na rin na local. Ito rin po yung mga kasi nakakatulong din po ito dahil po mas ma-reach out po din yung mga kasamahan natin, mga peers natin living with HIV. By the way, kung kunwari ngayon may nakikinig ngayon sa atin sa Isabela, tapos yung iba naman nasa Davao, saan sila tutungo kung kailangan nila ng tulong regarding HIV? O automatic na ba na pagka kunwari pumunta sila sa isang ospital, rene-refer sila sa inyo? Marami po mga referral options po, Ang Pinoy Plus po ay nag-initiate siya na ang proyekto. Ito po yung PLHIV Response Center, kung saan ito po yung communication and coordination platform to provide HIV-related services. Kapag halimbawa po ang isang inquiry po regardless of HIV status ay galing po sa ibang lugar, pwede po nila makontak ito sa social media accounts po ng Facebook or Twitter. At the same time ay i-provide din po yung kailangan nilang serbisyo. Halimbawa po kung HIV information, referral po doon sa health facility na pinakamalapit sa kanila, pinoprovide po yun. Ayan. Wow. Ang kausap po natin ay si Rainier Naldoza. Siya po ang president ng Pinoy Plus Advocacy Philippines. Tumutulong po sa ating mga kababayang people living with HIV. Sa pagbabalik natin, Rainier, gusto kong tanungin sa iyo kung ano naman, so alam na natin na mayroon na kayong network ng mga partners tumutulong para tulungan yung ating mga kababayang may HIV. Ano naman ang ginagawa ng Pinoy Plus sa paglalaganap ng edukasyong tama para dun sa mga taong wala noon para maging maayos ang trato sa mga taong may HIV. Sa pagbabalik natin dito sa ating palatuntunang ehemplo. Pilipinas,
Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Babalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa FEBC Radio at tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan ngayon sa Pinoy Plus Advocacy Pilipinas Incorporated. Kasama po natin ang kanilang Pangulo, si Rainier Naldoza, at ito pong grupong ito ay may advocacy na tumulong sa ating mga kababayang people living with HIV/AIDS. At hindi lamang po yung mga taong yon, kung hindi para rin tulungan ang mga mamamayang Pilipino para po tratuhin natin sila ng maayos, makatao, ng tama, ng pantay sa mata ng tao. By the way, bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay mayroong mga kakilalang ehemplo, ang encouragement ko po sa inyo lagay nyo na po dyan. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook o di kaya naman sa YouTube, dyan po sa comment section. Ilagay nyo po dun sa comment section kung sino yon at kung anong contact number, tapos kami na pong bahala mag-follow up. By the way, if you're on Facebook or sa YouTube, siyempre like naman po, at subscribe, no? Para naman lagi pong pagka tuwing may bago pong ehemplo, maaabutan ninyo. Balikan po natin ngayon si Kuya Rainier. Rainier, dito ngayon sa sabi ko kanina bago tayo nagkaroon ng pagitan, ay ano naman ang mga advocacies na ginagawa ninyo? Kasi kanina pinag-usapan natin yung tulong dun sa mga taong dumadaan sa HIV. Paano naman yung public? Anong klaseng education ang kailangang ibigay sa publiko para nga mawala unang-una yung pagmamata o yung stigma, at the same time tratuhing maayos ang mga taong dumadaan sa HIV? Isa po si Pinoy Plus sa maraming mga organisasyon nagtatrabaho po sa HIV response na nagbibigay po ng tamang impormasyon patungkol po sa HIV at yung mga apektado nito. Ang kagandahan po ng pagbibigay ng impormasyon, tamang impormasyon, ay nababago po nito throughout times yung behavior ng mga individual, ng ating society, kung paano po bang pakikitunguhan yung mga taong nabubuhay ng may HIV, gayon din po yung mga apektado nito. Mm-hmm. Now, apart from your organization, ano naman ang katapat na government agency? I'm very sure on the health side, nandiyan ang DOH. Pero meron pa bang ibang organisasyon ng pamahalaan na tumutulong sa gawain ng people living with HIV? Tama po yan, no? Kuya Dan. Sa local government units po, meron po iba't ibang mga local AIDS council po na tinatawag, no, or LAC. Ito po yung mga gumagawa ng mga batas o ordinansa para po pangalagaan o protektahan yung karapatan pantao ng mga taong nabubuhay na may HIV at mga apektado nito. Gayun din po ay sa national po naman yung Philippine National AIDS Council. Ayan, siya po yung highest recommending body para po sa pag-craft po ng mga batas in accordance po doon sa rights ng mga taong nabubuhay na may HIV, gayon din po yung mga apektado nito. Matanong ko, Rainier, sabi ko nga, ang kasagsagan talaga nito was in the 80s, pero ngayon parang there is less and less discussion, parang mas kaunti yung pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan o lumilitaw na mga issue tungkol sa HIV/AIDS, no? Pero mukhang ang naririnig ko sa iyo ay lagana pa rin ito, kaya lang parang hindi na pag-uusapan. Tama ba yung perception na yon? At pangalawa ay bakit nagiging ganon ang perception na parang wala na siya? Maaari po nagbabago na yung pagtingin ng mga iba sa atin, no? Dahil din po nagkaroon sila ng tamang impormasyon. Gayun din po ay sila mismo po ay nakapag-access na ng mga HIV-related services, no? Nakapag-HIV screening
At the same time po ay nag-underwent po or nag-undergo po ng mga HIV counseling sessions. Yan po ay nakakatulong din po, no, para din po tumaas yung kaalaman, yung awareness din po ng o kamalayan ng mga tao, para din po paano nila mag-change yung kanilang mga behavior, no. Mhm. Kalungkutan, ang nakakalungkot po nito ay hindi na po lahat naman ng mga impormasyon ay nagta-translate din talaga siya sa behavior, no. Yung iba pa nga po, mataas po ang kanilang kamalayan, mataas po ang kanilang kaalaman patungkol sa HIV at STI na rin po. Pero ganun pa rin po, no, yung behavior po talaga ay, and yung attitude towards others, kung if I may say po, ay ganun pa din po, no. Nasa ano rin po yan, no. It boils down to the character and personality din po ng individual. Alam mo, nakakaawa talaga kasi much as sabi mo nga, mayroon ng education, lumalabas na yung information, medyo lumuluwag na, nakakaintindi na, pero marami pa ring mga tao na nauuna yung stigma bago yung tulungan yung ating kapwa. And ito first hand ko itong na-experience dahil nung ako pa'y nagtatrabaho sa Philippine Airlines, abay ako'y merong katrabaho na mayroong HIV, no? Kasama namin sa opisina at lagi nga naming tinutulungan yon, inaalalayan nga namin na siya'y pumanaw na, pero makikita natin na pwede, you can, and they can actually work, they can be with you, walang ano yun, walang dapat katakutan kung sila naman ay dumadaan sa mga tamang paggamot, pamamaraan. Now, dito sa inyong advocacy, nagkaroon na ba ng mayroon bang effort para ito'y dalin sa educational stream, no, para magkaroon ng katuruan sa eskwelahan patungkol sa issue ng HIV AIDS? Tama po yan, no, Kuya Dan. Karamihan po sa amin ay nag-undergo po doon sa nagbigay ng inputs po doon sa ating current na batas. Ito po yung RA 11166 or yung National AIDS Policy Act. Para po din, at nakalagay doon, particular din po doon, nakasaad, na yung mga ahensya po, particular po ang DepEd, CHED at TESDA, na magbigay po ng mga tamang kaalaman patungkol po sa HIV. No? At the same time, kasama na rin po doon yung pagpapaunlad po ng kaalaman sa comprehensive sexuality education sa ating mga eskwelahan. Importante po yan, no, para malaman nila yung kanilang sexualidad. At kung paano ang tamang pamamalakad noon, di ba? Tama po. Ang kagandahan po nito, yung batas mismo yung nagsasabi doon sa mga ahensya ng gobyerno, gayon din po yung mga sa civil society organization, para din po mabigyan po ng karampatan na impormasyon din yung mga individual, gayon din po yung mga ahensya mismo ay meron po silang tinatawag na mapilitan po sila or maengganyo po na gawin yung nakasaad po sa batas. Ayan. Yes, that's right. Now, dito ba sa mga response centers ay mayroon din bang parang educational portion doon? Pwede rin bang puntahan yan sa ng isang eskwelahan para kumuha ng seminar, o itong response centers na ito ay para lang tumugon sa mga taong dumadaan sa HIV? Pwede po nilang bisitahin yung aming inisyatibo, yung PLHIV Response Center, through our social media accounts, at para din po makakapag-avail po sila ng mga HIV-related services, no? Halimbawa po yung HIV information, education, gayon din po yung mga pag-access po sa community-based HIV screening, at the same time din po pag-access din po sa mga treatment hubs kung sila po ay nagpositibo sa HIV. Yan po, yung platform po namin, yung PRC or PLHIV Response Center, siya po mismo yung parang triaging, no? Kumbaga. Okay. So, siya po ang magbibigay ng impormasyon sa inyo, ng options, kung saan po kayo pwede mag-avail ng mga serbisyong kailangan ninyo. Ayan. Okay. So, apart from the PLHIV person going to the response center, pwede rin ang common tao pumunta ron to get information para matuto din, hindi ba?
So, yun yung Tama po magandang yun. magandang ginagawa. Now, dito sa yung experience, Rainier, kamusta naman ang ano? Let's talk about something positive. Ano na ngayon ang sabihin na nating mga highlights? Ano na yung mga magagandang nagkaroon ng simulain sa Pinoy Plus, tapos nakikita nyo na nagkakaroon na ng bunga yung ginagawa ninyo? Kanina po nabanggit niyo po, Kuya Dan, yung pag-lessen ng stigma at discrimination among people living with HIV at yung mga apektado ng HIV. Ah, Kahit na po existing siya ngayon, no, still existing pa rin po ang pamamata at diskriminasyon. Hmm. Bumababa naman po ang mga HIV-related violations, no, or Okay. Okay. gayun din po at ito po ay nagko-contribute po dito yung mga people living with HIV, yung mga support groups at communities po namin dahil Mhm. nga po napapalakas po natin yung tamang impormasyon, pagbibigay ng serbisyo po, no? Yan po yung naitutulong natin. Gayun din po ay yung katuwang din natin yung mga ahensya po ng gobyerno, no? Napaka-importante po na yung collaboration and partnerships po ng mga people living with HIV, yung mga affected communities po, no, ng HIV at yung government agencies sa pagsugpo ng HIV stigma and discrimination dito po sa ating bansa. Mhm. Ano ang pinakamabigat na suliranin ninyo ngayon? I mean, if things are already getting better as far as education is concerned, medyo bumababa ng konti yung stigma, nandiyan pa rin. The good news is bumababa na rin ang death rate, sabihin na natin, ano, napapahaba na yung buhay. Ano naman ang pinakamalaking balakid ngayon ng Pinoy Plus Advocacy and people living with HIV? Bukod pa rin po sa stigma and discrimination, no, organizationally, yung mga challenges po ng mga support groups ngayon, yung sustainability rin talaga, no, ng mga yung CSOs po. Dahil din po, kapag ikaw ay nag-establish po ng support groups, no, kailangan po yung how the operations, no, Mm. operationalizing yung organization at the same time yung management din po noong mga staff and members, volunteers po natin. Ayan. Okay, so sustainability ng operations o pagpapatakbo ng Pinoy Plus at saka nung structure ng support groups like the response centers. 'Yon ang isang major hurdle na inyong pinagdadaanan. Tama po yun, Kuya Dan. Pero nagkaroon na ba ng ano, apart from that, no? So ano ang mga parang may naitutulong ba ang pamahalaan doon o mayroong mga individual organizations na tumutulong din sa Pinoy Plus Advocacy? Bukod po sa mga government agencies na nagpo-provide po ng mga technical supports Mhm. sa mga support groups na katulad ng Pinoy Plus, yung mga ibang NGOs po or CSOs na malalaki, no? Sila po yung nagpo-provide din po ng technical support, particularly po sa mga community system strengthening, no? Leadership and management, financial management, monitoring and evaluation, yung mga ganyan po yan eh. That Mhm. contributes po doon sa operationalization at the same time and management po na ang mga non-government organizations. Okay. Now, kung kunwari may nakikinig sa atin ngayon at gusto nilang tumulong, either grupo ng mga kabataan o ng mga kumpanya na nakikinig sa atin ngayon, gusto namin tulungan itong advocacy na ito sa HIV, no? Sino at paano sila maaaring makipag-ugnayan sa inyo? Salamat doon, Kuya Dan. Maaari po silang makipag-ugnayan po sa amin through our social media accounts, no? Pwede po nila i-search yung Pinoy Plus, no, na Mhm. at the same time din po yung binanggit ko po kanina yung aming community initiative, yung PLHIV Response Center, yun. At Mhm. meron po kaming mga members at the same time po yung aming mga admins, no, administrators po nung aming social media accounts na tutugon po doon sa inyong kung maaari po itong ay katanungan or doon sa mga kung pwede po sila mag-provide ng support din. Ayan. Much Mhm. willing po.
Now, yung bang doon ba sa inyong website o doon sa social media sites nyo, nandoon din kung saan, depende kung anong location ng ating mga tagapakinig para tumulong sila? Ah, Naka-base po ang aming opisina sa Manila, no? But Mhm. again, dahil nga po ito ay social media accounts, they can reach out doon sa aming social media. And if in case po no, kailangan po nila talaga na may mga inquiries po sila that needs yung sa local context po Mhm. nila, sa locality nila, pwede po namin silang i-refer doon. Okay. Now, talking about the individual, kung may isang tao na gustong tumulong sa gawaing ito, sa palagay mo, Rainier, ano yung dapat character traits, ano yung pagkatao ng isang kapilipino natin na dapat meron kung gusto niya talagang tumulong sa inyo? Sa totoo lang po, no, hindi kami tumitingin talaga doon sa individual kung ano po yung kanilang kayang iambag doon sa komunidad namin ay much willing po no kung kaya nila po na ang oras, yung kanilang serbisyo ay parang ano po yan language of love po kumbaga yan. Okay. So so much willing po kami doon sa kung ano po ang kaya ng dahil nga po volunteer organization din po yung Pinoy Plus. So kung ano lang po ang kaya ng isang individual ay ito po ay well appreciated. Yan. Mhm. At kailangan malawak din ang pananaw kasi nga dahil nga napaka maselan sabihin na natin yung issue ng pakikipag-ugnayan sa people living with HIV. Kailangan walang balakid sa kanya na siya mismo ay hindi issue sa kanya na makipagtulungan sa PLHIV, di ba? Tama po yan, no? At may risk po din talaga na pwede po siyang pagkamala na meron siyang HIV. Yeah, No? oo. Yan. At yun May nga risk po masakit yan. yun ang masakit tumutulong ka na, abay pagsususpetsahan ka pa, imbis na kaya talagang kailangan na buo ang loob mo, sabi nga natin kung ikay papasok sa isang ganitong klaseng gawain. Siguro sa ngayon Rainier, sino-sino ang mga sino-sino sabihin mo na ang parang pinaka prime mover, sino mga nauna sa gawain ng HIV AIDS support group, sino mga nauna dito na inyong mga sabihin na natin pwedeng ehemplo ninyo? Sa totoo lang po marami po, no? Siguro kung maalala nyo po yung mga individuals, hindi ko na po babanggitin yung karamihan, pero doon sa mga kilala po, no, ay si Dr. Flavier po. Okay. Juan Flavier. Yes, opo. Juan Flavier po ay malaki po yung naiambag niya po doon sa pagsugpo din po ng HIV dito sa bansa, no? Dahil nga po progresibo din siya, no? So sinuportahan niya rin po yung mga ganitong advokasya. Gayun din po ay kahit din po si Secretary Cabral po before, no? And Okay. Dr. Romualdez, no? Yung mga DOH secretaries po natin, napaka-supportive po nila in a way, no? Yun. So talagang pinapakita lang na malaking bahagi ang gawain din ng pamahalaan at ng mga private groups para matulungan na maibsan yung issue regarding people living with HIV. Nako, kasama po natin si Rainier Naldoza, President ng Pinoy Plus Advocacy Pilipinas, sa ating pagbabalik ang ating mga huling sandali dito sa ating palatuntunang ehemplo. Dan Andrew Cura para sa ehemplo.
Magandang araw muli po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at patuloy po ang ating pamamayagpag, sabi nga, sa kagalingan ng Pilipino. At sa araw pong ito, tinitignan po natin ang isang grupo na siyang tumutulong po at for many years sila po ay patuloy na nagsimula ng gawain para tulungan po ang isang advocacy patungkol po sa people living with HIV/AIDS. Ito po ay nagbibigay ng edukasyon para po magkaroon ng pangangalaga ng karapatang pangtao ng mga taong may ganitong klaseng karamdaman at ginagalang po yung pagkakaiba-iba at pagsulong ng kapakanan ng mga taong ito. At they do this through their response centers para tulungan yung mga taong dumadaan sa HIV at tulungan din tayo yung mga taong kailangan ng information na siyang nagdadagdag ng pasakit sa kanila pagka tayo po ay nagbibigay sa kanila ng stigma o yung sabi ngang pagmamata. At yun po ang gusto nating iwaksi. Unang-una, ang magandang balita ay ito na po ay you can live with it. No, na pwede pong tumagal ang inyong buhay dahil nga sa mga gamot. Kaya salamat po sa siyensya at sa teknolohiya na nakakatulong po sa kanila. Pero ang masakit po hindi pa rin natitigil yung paghuhusga sa mga kababayan natin at mga taong dumadaan sa ganitong karamdaman dahil nga po sinasabi ka agad ay ito'y dahil hindi maganda ang kanilang pamamaraan sexual at ang problema hindi naman po lahat ay ganoon ang kalagayan. Bagamat alam po natin na dapat nga tayong magsaayos din sa ating sexual lives, abay hindi po tama na tayo naman ay huhusga sa mga tao at ang dapat po ay tayo'y umaabot dahil lahat po tayo ay nilalang ng ating Panginoon. Nako, kasama po natin dito ngayon si Rainier Naldoza at sa ating mga huling sandali. Rainier, alam mo, nabanggit mo nga kanina na pagka merong gustong magboluntaryo, gustong tumulong, ay hindi nyo na pinipili yan. Kung bukas ang loob nila and they're willing to help, tatanggapin ninyo. But from your perspective, no, lalong-lalo na dun sa mga people living with HIV, pwede ba silang maging ehemplo? Yan ha. Pwede ba silang maging ehemplo at ano ang dapat nating tignan? Paano ba maging ehemplo whether you have HIV or not? Ano ang dapat nating panuntunan para maging ehemplo sa ating buhay lalong-lalo na para sa mga kabataan natin ngayon? Salamat dun, Kuya Dan. Yung pagiging ehemplo, no, kung ilalagay ko po siya sa aking pananalita ay yung ehemplo ay dapat po ay busilak yung kanyang puso na maglingkod at magserbisyo sa kapwa. Gayon din po ay yung kanyang may sapat siyang kaalaman patungkol po sa HIV, no, para din po alam din po niya din yung kanyang makakasalumuha ay direktang mga taong nabubuhay na may HIV. Gayon din po ay yung pagiging ehemplo po ay hindi naman siya nangyayari overnight, no? Mm-hmm. So, kami po, ini-encourage po namin talaga na yung true volunteerism ay throughout times po, no? Day by day po, no? Nag-i-improve po, nagiging better po yung isang individual para din po maging, kung masasabi natin na huwarang ehemplo natin sa ating komunidad. Ayan. Mm-hmm. So talagang malaki naririnig ko sa'yo, malaki ang bagay talaga ng tamang information. 'Di ba? Hindi po tayo dapat magpatuloy sa ating pag-iisip based on kung ano yung mga chismis na narinig natin nung una. Kasi marami ng bagong information ngayon patungkol sa people living with HIV. Actually, yun nga ang isang nagustuhan ko talaga, the fact na bumaba na yung death rate and yung life expectancy ay humahaba gawa nga ng mga gamot at yung mga interventions tulad ng counseling kasi nga, di ba, may psychosocial effect din kasi talaga naman sa ganung pagkakataon. So, ikaw Rainier, sa iyong palagay, ano ang what is in the future for Pinoy Plus Advocacy? Ano pa mga plano ninyong gawin? Yung future po ng Pinoy Plus ay mas
patatagin pa po yung ang aming organisasyon, mas palalawagin po yung mga aming miyembro at mga volunteers. Gayon din po ay ma-enhance pa po yung mga programa namin. No? Soon po magkakaroon po ang Pinoy Plus na mga proyekto patungkol po sa HIV and mental health. No? Importante Okay. rin po yan. At the same time din po ay magkakaroon po soon ng telemedicine or telehealth po, no, for key affected population and PLHAVs po. Ayan. Kung maganda yan at Rainier, binubuksan namin ang pintuan namin sa information dissemination, itong stasyon ng 702 DZAS at ng FEBC Radio. Abay, kung kailangan ninyo ng mga platform para makapag-eksplika sa mga tao, abay, mayroon kami mga palatuntunan dito na madaling makakatulong sa inyo. Mayroon kaming Oras na Pilipinas, mayroon ng Doctors Online para magbigay ng kalinawan para lalo pang lumawak itong gawain natin para tulungan ang ating mga Kapilipino na mayroong HIV/AIDS. Salamat po dyan, Kuya Dan. No? Nako, much welcome po yung inyong mga efforts po at sana po makapag-meet po tayo halfway para din po sa future, no, na collaboration at partnership. Okay. Nako, bago tayo magpaalam, abay, huling mensahe naman para naman sa ating mga kababayang nakikinig ngayon. Baka may nakikinig sa atin ngayon na dumadaan sa HIV/AIDS at patuloy na nakikipaglaban. Sabi nga natin, ano ang mensahe mo para sa kanila? Bilang isang nabubuhay na may HIV din, napakaganda na isipin natin na itong pagkakaroon ng positibo sa HIV ay hindi lamang balakid, kundi isang oportunidad para po mas makilala natin ang ating sarili. Gayon din po ay makilala din po natin yung mga taong nasa paligid natin. Gayon din po ay para po makatulong tayo sa iba, no. Ang iba sa amin, no, kasama na rin po ako doon, ay nakita po namin na ito ay calling sa amin para po mag-provide ng specific services po. Ito po yung HIV information and other services po. Ayan. Nako, Rainier Naldoza, maraming salamat sa oras mo at sa panahon na binigay mo sa amin. Salamat din dahil alam natin this needs to be a candid conversation. Salamat sa pagiging bukas ng iyong kalooban. At siyempre, mabuhay ang Pinoy Plus Advocacy Pilipinas Incorporated. Maraming salamat din po, Kuya Dan. At nako, kabilis po ng panahon. Ang bilis. Tapos ka agad ng ating kwentuhan. Nako, dahil po yung nagpapasalamat kay Rainier Naldoza ng Pinoy Plus Advocacy Pilipinas Incorporated. Nako, naging interesante po yung ating kwentuhan sa kanya. At sana po'y marami po kayong napulot. At sana po'y tayo'y tumayo rin sa advocacy ng pakikipagtulungan sa ating mga kababayan, maging sila man ay may HIV/AIDS o kung anuman ang kanilang mga karamdaman, tayo po ay dapat naroon tumutulong sa kanila. Ngayon po, bago tayo magtapos, tulad ng dati, tinatanong ko po, may kakilala po ba kayong isang ehemplong Pinoy? Abay, kailangan po natin yan. Kaya kung mayroon po, abay, tawagan po kami sa 0999-223-5675 kung smart, at sa Globe naman po ay 0916-296-6620, o di kaya mag-email po sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre, kung kayo naman po sabi ko nga, nasa YouTube o di kaya naman nasa Facebook, pwede po kayong mag-iwan ng comment. Doon sa comment page, lagay niyo po yung pangalan, contact, address. Kami na pong bahala dyan. At dyan po pumapasok ang ating mga kasamahang si Arwel Mendoza at si Brian De La Cruz. Sila po ang bumubuo niyan para tawagan po ang ating mga ehemplo. At tulad ng dati, tayo po ay nagpapasalamat sa ating RTV team na siyang nagbubuo po ng ating palatuntunan. At para po sa akin, si Dan Andrew, ang inyong kaibigan, abay nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat.